Mga kwento ni Felmo. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Lalo na sa iyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lorly. Ang ibabahagi kong kwento ay patungkol sa karanasan ng tatay ko. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Shernan. Nangyari ito taong 1987. Sa bukiran ng Danau, sa may Cebu. Ayon kay Shernan, hindi niya lubos sa kalain na magkakaroon talaga siya ng kakaibang karanasan. Though, hindi naman bago sa kanya itong kababalaghan kasi nga malalim sa paniniwala ng angkan nila ito. Yun paniniwalaan sa kultura ng sinaunang Pilipino. Pero hanggang dun lang, gawa ng wala pa namang pruweba ng mga panahon na ito. Pero noong dumating ang panahon na nalaman niya at natunghayan pa ang totoo, dito na siya naging kumbinsido. Nasa 18 taong gulang si Shernan ng mga panahon na yon. Lumaki ito sa pangangalaga ng kanyang lolo Alejandro. Patay na ang kanyang ama. Ang nanay niya naman ay lumuwas ng syudad para makapagtrabaho. Para masuporta nitong si Shernan. Hinga lang nakahanap ng ibang kapares kaya ayon, napabayaan ang binata. Sobrang hirap umano ng buhay nila nun. Hamak na mga tao, pag-uuma at pagkakarpentero ang pinagkakaabalahan. Sumasama si Shernan sa kanyang lolo sa pagkakarpentero. Pero noong tumagal ay pumagal at tumina na ang lolo. Ibig sabihin, nagpahinga na ito. Si Shernan na lamang ang nagtrabaho noon. Pero dahil sa baguhan, walang gaanong kumukuha kay Shernan. Maswerte na sa isang buwan kung may ipapatrabahong bahay. May alam naman si Shernan sa pagkakarpentero. Kaso nga lang, mas may tiwala ang mga tao sa kanyang lolo. Kaya kumakahit din sa uma si Shernan. Ang lolo Alejandro niya kung minsan ay nag-uuma din. Kaso hindi nga lang nakakatagal sa init ng araw. Isang umaga, may bisita. Kagigising pa lamang ni Shernan sa mga sandaling ito. Babae yung bisita. Maganda. Para bang bagong salta sa lugar. Kausap nito ang matanda nun. At noong bumungad siya dito ay nagmungkahi ang lolo na may ipapatrabaho umanong bahay. Ipapakumpuni lang naman ang kusina at ang banyo kasi nga noong bumagyo, bumigay ito. Nagtanong naman si Shernan kung saan banda ang bahay. Sa may kabilang barangay lang, apo. Nakapunta ka naman na dun, di ba? Nga pala, iha, wala bang ibang karpentero dun? Sa pagkakaalam ko kasi marami. Tapos dito ka pa nagpunta na malayo naman sa inyo. Wika ni lolo. Pangalanan natin ang babaeng ito na Jezebel. Ang sabi ng babae, yun na nga daw ang problema. Maraming magagaling na karpentero noon pero puro naman abala. May mga proyektong ginagawa. Ganun ba? Nako, nagretiro na ako sa ganyan kasi pero itong apo ko, paniguradong kaya niya yon. Di ba, Shernan? O naman, miss, ma'am, kaya ko yon. Kailan ba? Tanong daw ni Shernan nun. Ang sabi naman ng babae, kung kailan daw pwedeng binata. May pahabol pa itong kindat. Napayuko si Shernan na para bang nang-aakit ito. May ngiti umano ang babae na nakakakilig. Walang pag-aalin lang sinabi ni Shernan na bukas din. Ayun na ngang nangyari. Dala ang mga kagamitan. Maagang nagtungo si Shernan kinabukasan. Napakalaki daw ng bahay. 2 palapag. Tapos parang panahon pa umano ng mga banyaga ang postura niya. Naroroon si Jezebel. Ito ang nagturo kung saan banda ang kukumpunihin nun. Sa likod. May mga kahoy nang nakahanda. Hindi naman ganon kalala ang giba. Katunayan ay pwede pang pagtsagaan umano. Sa unang tingin ni Shernan ay parang walang ibang tao sa bahay.
Maliban na lang sa babaeng ito. Wala kasi itong ibang nakita nun. Pero hindi siya nagtanong kasi nga baka isipin pa na pakialamero. Maingat si Shernan. May respeto kasi ito sa kanyang sarili at ganun din sa iba. Mag-isa lamang din siya at walang katuwang pero kahit papano, kaya niya naman ito. Buong maghapon siyang nakatokas sa likod. Hindi na niya nasilayan yung babae. Hanggang sa noong mag-aalas 4 na daw ay may inabot ito sa kanya. Pera na katumbas ng 2 araw na sahod niya. Wika niya naman hindi pa siya naniningil. Pero ayon kay Jezebel, kada 1 araw ay pinapasahuran niya daw ang 1 tauhan. 1 araw, ma'am? Malaki po yan. Sinabi naman ng babae na wala daw kasing katuwang si Shernan, kaya doble. Tinanong niya pa itong binata kung kailan ba matatapos ang pagkakatansya niya dito sa ginagawang proyekto. Sabi naman ni Shernan, mahigit 1 linggo umano. Biglang tumingin sa malayo itong si Jezebel. Parang nag-iisip ng malalim. Sinabi nito kung pwede ba daw matapos sa loob ng 5 araw. Gawa ng may magaganap na okasyon. May mga bisita siya noon. Titingnan ko, mama. Binago ko kasi yung mga haligi, yung sira Binaklas ko para mapalitan ng bagong mga kahoy. Pangit naman kasi kung yung nasira lang yung kukumpunihin ko. Hindi kasi magkakaparehang kahoy. Uniform dapat. Tumango ang babae. Tapos yun, umuwi na si Shernan. Pagkabalik niya kinabukasan, bumungad ulit itong babaeng ito. Nakangiti. Sinabihan niyang pumasok muna sa loob ang binata. Mag-agahan daw. Tumanggi si Shernan kasi nga nag-agahan na ito. Pero namilit ang dalaga kung kaya wala itong nagawa. Dito niya nasilayan ang loob ng bahay. Medyo nakakapangilabot daw ang itsura. Parang malaking musileo. May mga larawan. Malalaki. Iba't iba ang nakikita niya. Merong parang nakakatakot tumano. Meron pa siyang nakita na nakaluhod sa isang malaking itim na nilalang na merong sungay. Nang titigan siya ni Jezebel, yumuko itong si Shernan. Nakarating na sila malapit sa kusina, na kung saan naman doon na ang bahagi na kinukumpuni. May nakahaing pagkain, pritong itlog, kanin, tauge at tinola. Animoy pananghalian umano ang handa nun. Pinaupo si Shernan, tumabi sa kanya si Jezebel. Kumain na daw sila ng sabay. Tumangulang umano si Shernan pero sa mga sandaling ito, tila ba hindi mawala ang kanyang kilabot. Napapaisip si Shernan, bakit kaya may ganung mga larawan? Bukod sa postura ng loob talagang masasabi niyang ibang-iba kumpara sa ibang mga bahay. Walang ano-ano ay nagsalita itong si Jezebel. Ayon sa dalaga, kung hindi matatapos ni Shernan ang ipinapagawa niya at naabutan ito ng nasabing okasyon, ipagpatuloy na lamang umano ng binata ang trabaho. Pero anuman umano ang makikita niya dito, isarili na lang. Magtatanong sana si Shernan sa kung bakit pero pinili niya na manahimik na lang. Kumain ito at pagkatapos bumalik na sa proyekto. Gaya ng sinabi sa kwento, 2 palapag ang bahay. Nakikita ni Shernan ang itaas. Bukas ang bintana. Pero madilim. Para bang ang pintura ng itaas itim yon. Kasi nga may banaag at alam niya ang detalye. Pero madilim tingnan. Napatanong si Shernan sa sarili na hindi kaya kulto itong nakatira dito. Bagamat may kakaibang pumapasok sa isipan niya noon hindi niya na lamang pinagtuunan ng pansin. Pagsapit daw noon ng hapon, bandang 2:00, meron siyang nakitang lalaki. Kausap ni Jezebel na nasa may gilid lamang ng bahay. Maya-maya umalis na ito. Pero nakatitig umano sa kanya na merong kakaibang tingin.
Yung parang may gagawing hindi maganda. Nga pala, para mas maging malinaw ang postura ng lugar. Malawak ang lupain. May mga puno ng akasya at mahogany ang makikita dito. Malinis na waribay, napapangalaga ang mabuti. Yung bahay ay nasa may pinakagitna. May parting gawa sa semento, may parting gawa sa kahoy. Matitibay na kahoy. Nara at lawaan yon. Wala ding malapit na kapitbahay doon. Naroroon lamang sa may kalsada banda. Papasok ka sa lugar na ito at dadaan ka sa pasilyong may abono ng graba. Sa bawat gilid naman nun, mga imported na halaman. Masukal ang likod ng bahay. May malalaki din ang mga puno doon. Kung ilalarawan ito ni Shernan, para talaga umanong pang-horror na bahay. May isang nakabukod na maliit na bahay sa may likuran. Parang barn tingnan pero lagi namang nakasara. Kaya nga na iniisip ni Shernan na baka ginawang bodega ito. Basta mula sa kusina, mga 10 dipa ang layo nun. Ilang sandali noon ay lumapit sa kanya si Jezebel. Sinabi nitong kapag uuwi na si Shernan, puntahan daw siya sa may sala. Gawa ng may ginagawa daw ito at doon niya ibibigay ang sahod. Pagtango lamang ang naging tugon ng binata, alinsunod sa mga sinabi nito. Pansin ng binata na parabang nagbago ang kinikilos ni Jezebel. Hindi na kasi ito palangiti. Yung tipong parang senyora na ito ng astahan. Matapos magtrabaho ay tinungo niya na ngayon sa sala. Nanindig ang balahibo ni Shernan dahil nakakita siya ng isang ubod ng tandang babae na nasa may itaas nun. Makikita lang kasi sa ibaba ang mga pinto sa bawat silid sa itaas. Naroroon sa railings ang matanda, nakadungaw. Napakapangit umano ito. May kakapalan ng kilay. Bukod pa dyan, ay napakaitim ng mga mata nito. Tinawag niya si Jezebel. Inabutan ng pera. Tapos ay tumingin sa itaas si Jezebel sa baywika ng, Nay, trabahante nay. Ito yung pinakumpuni ko sa may kusina. Gising ka pala, dapat nagpapahinga ka sa araw eh. Hindi nagpapahalata si Shernan na nababalisa na siya noon. Ultimong pagbalik ng tingin doon sa matanda ay hindi na umano siya tumingala. Nagpaalam na lamang ito na uuwi. Pero sumagi sa isip nitong si Shernan ang mga mungkahi ng dalagang si Jezebel. Sa tinawag nitong nanay, bakit pinagpapahinga sa araw? Samantalang ang oras naman ng pahinga, di ba? Sa gabi. Kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa isip ni Shernan. Baka itong matandang ito ay isang aswang. O hindi naman kaya sadyang may sakit lang. Gaya ng nabanggit sa kwento, hindi na may pagkakaila kay Shernan ang kababalagan kahit sa kwento lang. Kumbaga, bukas ito sa paniniwala kahit wala pang pruweba. Dahil nga ito sa kulturang nakalakihan. Sa kabila ng lahat ay binaling niya ang kanyang simpansya sa trabaho. Na anumang meron dun sa bahay na yon, dapat ay wala siyang pake. Sumunod na araw, wala si Jezebel. Walang sumalubong sa kanya. Pero bukas naman ang pinto sa may beranda. Yung alam mo may tao sa loob pero tingin niya, hindi lumalabas ng sala yon. Dumiretso lamang si Shernan doon sa may likuran. Hanggang sa hindi sinasadyang pagkakataon, may 2 tao doon na abala sa kung anong kinakatay. Nakatalikod ang mga ito sa gilid ng bodega. Lumapit si Shernan hanggang sa nagbukas daw ang pinto ng bodega. Lumabas si Jezebel. Sinalubong siya nito na parang gusto siyang kausapin. Nanlaki ang mga mata ni Shernan, Sir Seth. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi hayop ang kinakatay sa may likod. Sa itsura at hugis pa lamang ng mga parte ng katawan. Tao yon. May palanggana pa nga na nakalapag sa lupa. At doon naiipon ng dugo mula sa malaking hiwa sa leeg nito.
Alam mo naman ang mga sinabi ko sa'yo, di ba? Ano mang makikita mo, isarili mo lang. Napayaga ka kasi ngayon. Nabutan mo pa yung ginagawa ng mga tauhan ko. Ma'am, tao yan eh. Pumapatay kayo dito ng tao. Wala nang silbi yung buhay niya, Shernan. Preso na nakatakas. Pinatugis ko sa mga tauhan ko. Huwag ka mag-alala. Hindi kami gumagamit ng mabubuting tao. Yung tingin lang namin na sobrang pasaway yun yung kinukuha namin. Ma'am, para saan ba? Bakit kinatay? Tanong ng binata. May ritual daw kasing magaganap mamaya. Pahapyaw na ritual pa lamang umano. Magkakasunod na ritual ito hanggang sa darating na sa mga oras na mabigat ang ritual na. Panatilihin mo lang na ikaw ang nakakaalam nito Dadagdagan ko pa yung sahod mo. Kapag may nakaalam na iba, wala akong ibang hahanapin kung di ikaw. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango na lamang si Shernan. Pero sa mga puntong yon, gusto niya nang umayaw sa pagtatrabaho. Ang problema nga lang, baka pag-isipan siya ng hindi maganda at pwede siyang ipapatay. Balisa, hindi napapanatag. Panay duwal. Pawis na pawis kahit hindi pa gaanong angat ang araw. Pagsapit nga umano ng tanghali, hindi siya kumain. Ang malala kasi dyan, yung patay na tao, ipinasok doon sa may bodega. Amoy na amoy niya umano ang kakaibang lansa. Parang samyo ng sirang ngipin. Wari pa ni Shernan, baka hindi lamang isa ang kinatay noon. Baka nasa loob lamang ito ng bodega. Kinahaponan ay lumapit sa kanya si Jezebel. Inabutan siya ng pera. 4 na beses na ang katumbas nito sa saod ng isang hamak na karpintero. Tinanggap niya naman umano yon. Nakangiti ang babae tapos bago tumalikod ay sinabing, "Parang nagkakagusto ako sa'yo. Matipuno ka kasi." Hindi kumibo si Shernan. Tumangulang umano siya at hindi ngumiti. Sino ba namang ngingiti, diba? Pagka-uwi niya, meron umanong sumusunod sa kanya. Isang lalaki nun. Kinakabahan si Shernan kung kaya naman binilisan niya ang lakad. Kala niya kasi ay may gagawin sa kanyang hindi maganda pero bigla siya nitong tinawag. "Sandali lang, huwag kang matakot. Kaibigan mo ako. Ako si Rocco. Katiwala lang din ako dyan. Nakita mo yung kanina, no? Marami nang kinatay dyan. Kung saan-saan galing. Inaalay kasi dun sa matanda." Wika noon habang papalapit sa kanya. Nakatitig lamang si Shernan. Sinisipat niya rin kung may kung anong dala ba ito. Ang nasa isip niya kasi noon ay baka patayin siya. Pero wala naman. Tsaka yung reaksyon ng muka ay hindi naman nakasimangot noon. Kung kaya naman mabilis na kumalma si Shernan. Oo nga nakita ko. Pero iaalay sa matanda. Sinong matanda? Tanong ni Shernan. Nagkibit balikat si Rocco. 3 kasi ang matanda sa bahay. Tapos hindi niya natutunghayan ang mga isinasagawa. Maliban na lamang sa mga kautusan ng mga ito. Na yun nga, sila ang tagakatay ng tao. Kaagad na sumagi sa isip ni Shernan na baka yun yung matandang tinawag ni Jezebel na nanay. Sinabi niya ito kay Rocco na baka yun na nga yun. Muli lang nagkibit balikat ito at sabay silang naglakad palabas ng lugar. Nang makarating na sa kanto, may sinabi si Rocco sa kanya na siyang labis niya noong ikinabahala. Ayon kasi dito, lahat umano nang nakatuklas sa kung anong pinaggagawa dun sa bahay, pinapatay. Kahit paman hindi nito sinisiwalat sa iba ang mga natunghayang nakakarimarim nun. Ito ang pinakasadya ni Rocco kung bakit niya sinundan si Shernan. Para pagsabihan ito. Teka, ang ibig sabihin nito, mamamatay ako. Papatayin ako.
Hindi ko masasabing isa ka na doon. Basta huwag ka lang magkakamaling ipagsabi kasi nga baka patayin ka. Ang pinupunto ko yung hindi niya trabahante. Yun bang mga nakikiusisa lang? Gumala tapos naaktuhan yung mga hindi kaaya-ayang pangyari. Papatayin yun. Hindi ka ba nagtataka? May nawawala minsan na tao. Huwag mong sabihin na hindi to nakarating sa inyo. May nawawalang tao at dyan doon pinatay. Matapos makapagsalita si Rocco, umalis ito. Samantala ay para bang nanglamig si Shernan. Dito niya na napagtanto na baka ito ang dahilan kung bakit walang ibang karpenterong pumapayag na taga ron. Baka may haka-haka na sa mga nangyayari at natakot ang mga ito. Nung makarating siya sa bahay nila, napansin kaagad ng Lolo Alejandro ang pagiging balisa ni Shernan. Nagtanong ito sa kung ano ang problema. Pero imbis na pagtuunan, inabot lamang ni Shernan sa kanyang lolo ang kinitang pera. Binibigay niya kasi sa matanda ang lahat. Abay, teka naman, ba't ang laki nito? Huwag mong sabihin na may mga kasama ka doon tapos dapat yun yung pasahuran. Baka dinala mo dito lahat ng pera ha? Hindi lo. Kwan, yan talaga yung binigay ni Ma'am Jezabel sa akin eh. Ako nga lang mag-isa, di ba? Matutulog na ako, lo. Napakaaga pa para matulog ah. Hindi ka ba kakain? Hoy! Aba, parang may problema. Bukas ko na lang tatanungin tong kugtong na to. Kinabukasan ay masama ang pakiramdam ni Shernan. Nilalagnat ito. Wala namang sipon at wala ding ubo. Nasa loob lang ng silid ang binata na para bang trinangkaso ng malala. Itong bahay nila ay karaniwang kubo lang. Gawa sa kahoy at isang palapag lang yon. May isang silid tapos sala at biranda. Naroroon sa biranda ang kanilang kusina. Kumbaga open daw ang biranda. Naroroon din ang pagkainan. Di ba nga may mga ganitong bahay naman? Ginising si Shernan ng kanyang lolo. Ang sabi naman ng binata, hindi daw siya papasok. Mabigat daw talaga ang kanyang pakiramdam. Sobrang taas ng lagnat. Tatawag sana ng manghihilot itong si Lolo Alejandro kaso nga lang, nagmungkahi naman si Shernan na wag na lang. Nakainom na umano siya ng gamot. Baka mamay mawala ng lagnat nito. Kung kaya naman itong kanyang lolo ay naganda na lang na makakain nun. Pero maya-maya pa, dumating si Jezabel. Si Lolo Alejandro yung humarap dito. Hinahanap daw nitong binata kung saan nagpunta. Nasa loob, ma'am. Masama ang pakiramdam. Ang taas ng lagnat eh. Pasok po kayo. Ayan, nakakumot ang apo ko. Shernan, may bisita ka. Magandang dalaga. Ay, akala ko umalis eh. Pinuntahan ko lang po para kamustahin. Teka, mataas nga yung lagnat ah. Shernan, pwede mo bang hubarin yung damit mo? Wika ni Jezabel noon. Pumasok na di umano ito sa bahay nila. Nasa gilid ng higaan. Nakaupo habang kapakapa si Shernan. Ayaw namang magubad ni Shernan. Ayon sa binata, gagaling daw siya. At kapag gumaling ay saka palang pupunta sa trabaho. Giit naman ni Jezabel. Nahubarin na lamang daw ang damit nito. Pinandilatan ng mga mata si Shernan. Kaya naman nagubad na lamang siya ng damit nun. Ang ikinagulat niya, sinarhan umano ang pintuan. Tapos itong babae, hinubad naman ang suot na long sleeve. Mabilis na napawika si Shernan ng, Ma'am, anong gagawin niyo? Sinara niyo pa yung pinto. Wala namang ganyanan, ma'am. Ilalagnat ako eh. Hindi ko kaya. Next time na lang, ma'am. Ang dumi ng iniisip mo. Mainit dito kaya hinubad ko yung long sleeve ko. Hubarin mo yung salawal mo. Pati ito, ma'am. Nakakaya. Hubarin mo sabi. May panloob ka naman siguro, di ba? Bakit? Maliit ba yan? Sige na. Tapos tumalikod ka. Mungkahi ng dalaga. Para ba umanong mas lalong uminit ang katawan ni Shernan? Iba na kasing nasa isip niya. Nahahalayin siya nitong babae. Kaya nga noong maghubad niya na ang salawal na yon, tumaob kagad ito. Tumayo ka pero nakatalikod ha.
hindi nakataob. Nabigla lang ang katawan mo siguro sa mga nakita mo kahapon. Sabi ko naman sa'yo, walang kwentang tao yung kinakatay doon. Walang dapat ikatakot. Ayan, yan dito usog ka ng konti para naman ayaw magpahawak eh. Huwag kang gagalaw ah. Matapos makapagsalita ni Jezabel, walang ginawa si Shernan kung hindi ang nakatalikod. Bali ganito, nasa gilid lamang sila ng higaan. Nakaharap si Shernan sa nakasarang bintana. Ito namang babae sa pinto patungong sala ito nakatayo. Ilang mga sandali lang ay nakakaamoy na siya ng tila langis noon. Parang niyog. Dumampi na ang mga palad ni Jezabel sa kanyang likuran. Kahit nilalagnat, nagtatayuan umano ang kanyang balahibo. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng pakiramdam yon. Pero hinahaplos ang kanyang likuran. May kadiinan pero masarap umano sa pakiramdam. Hanggang sa unti-unti umanong gumagapang ang mga kamay nito patungo sa kanyang dibdib, na para bang nakayakap na umano sa kanyang babae. Itong kiliti niya ay walang mapaglagyan. Basta noong bumaba daw ang kamay at patungo na sa kanyang Ma'am, pakiusap po. Huwag na sanang umabot dyan, ma'am. Huwag ka malikot. Hindi naman talaga aabot dyan eh. Kaliit naman yan. Magsuot ka na ng damit. May mga kaugatan lang akong hinilot. Mamaya huhupa ang lagnat mo. Magugulat ka na lang. Walang ano-anong nagsuot na ng damit si Shernan. Napapamura umano siya sa mga sandaling ito. Hindi niya mabasa-basa ang kung anong klaseng tao at ugali meron ng dalaga. Kriminal tapos parang manyakis. Sa tingin niya din hindi naman hilt yung kanina. Parang gawain umano sa massage spa yun. Lumabas ng silid si Jezabel. Etong kanyang lolo Alejandro ay kamuntikan pang mamudmod ang mukha sa sahig. Paano ba naman kasi? Nakasampa pala ito sa may pinto at dinidikit ang tenga sa pinto din. Nakikinig sa kung anong nangyayari sa loob. Mabilis na bumalikwas sa matanda at naglakad patungong kusina. Naiya siguro yung lolo niya. Naupo sa biranda si Jezabel. Mag-aantay daw siya kay Shernan. Mga hindi aabot ng kalahating oras ay maganda na umano ang pakikiramdam nito. Sa maniwala man kayo at sa hindi. Tama si Jezabel. Umayos ang pakiramdam ni Shernan. Takang-takang binata. Lumundag-lumdag pa umano siya noon. Malakas na at walang pananakit sa katawan. Naglaho na din yung lagnat niya. Napatitig ito kay Jezabel na sa mga puntong ito ay nakatingin sa malayo. Agad kumain ng hagaan na tilang sandali lang ay sumama na siya dito. Tinatanong niya ang babae sa kung paano siya napagaling. Pero hindi naman nagsasalitang binibini. Tahimik at seryoso ang mukha nito. Nang makarating sa bahay, batid niyang ang daming tao. Nasa loob ng bahay, nakatayo lang tapos may kung anong tinititigan. Sisipat sana si Shernan kaso sinangbit naman siya noon ni Jezabel. Diretso na daw sa trabaho at wag nang silipin pa ang kung anong meron sa loob noon. Itong mga taong nakikita niya, Sir Seth, lahat ay nakaitim ng damit. Para bang may ililibing. Parang kulto talaga umano kasi ganun daw ang naririnig niya sa kwento noon. Nagsusuot ng kulay itim na damit. Malakas ang kuryosidad ni Shernan. Gusto niyang malaman ang ginagawa. Habang nasa trabaho siya noon ay sumisilip siya. Nakapikit daw ang mga mata ng mga tao. Nasa mahigit 10 ang bilang. At ang mas nakakagimbal, may bata pa. Maya-maya pa, narinig niyang wari umuungol na mga yon. Kaya naman sumilip ulit si Shernan. Lahat umano ay nakataob sa may sahig. Dito ay minabuti niyang masdan ang ginagawa. Nakita niya kasi noon si Jezabel, kasama ng mga tao, nakataob at hindi siya sisitayin nito. Napakatagal bumangon. Si Shernan na lamang ang sumuko noon. Inabot na lamang umano ng tanghali, nakataob pa rin yon. Pasado 3:00, wala na mga tao.
ni hindi man lamang niya namalayang umalis. Si Jezabel na lamang umano ang naroroon at nakataob pa rin ito. Nakita niya si Rocco, nasa gilid ng bodega. Kinakawayan siya nito. Walang ano-ano namang lumapit si Shernan. Nakita mo? Naglaho ano? Hindi mga tao yon. Alam mo kung ano yung mga yon? Mga aswang. Ano? Mga aswang? Sigurado ka? Oo, mga aswang yun. Hindi mo mamamalayang darating na ng bigla. Hindi mo makikita sa daanan. Basta bubungad na lang yun sa sala. Tapos kapag naglaho, umalis na yung mga yan. Mamaya wag kang aalis, may matutunghayan ka. Pero wag kang matatakot. Panoorin mo lang dahil kapag natakot ka, lagot ka talaga. Diyos ko naman, Rocco. Bakit ko pa panonoorin kung ganyan naman pala? Alam kong nababagabag ka. Kaya para matahimik yung kaluluwa mo, panoorin mong maging panatag ka. Ganyan din ako dati, ganito na lang. Tulungan mo na lang ako. Mabilis na nagtanong si Shernan kung anong gagawin. Bakit nang hihingi ng tulong ang kausap? Ayon naman kay Rocco, may bubuhatin lamang daw sila. Ihahatid sa sala. Tumango si Shernan. Kahit na nararamdaman niya na ang takot sa kanyang buong katawan.